Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Giancarlo or Portuguese at ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa digestive system, nutrients absorption and metabolism. Sa presentasyong ito, aalamin natin kung paano dinadigest ang pagkain, paano inaabsorb ang nutrients at paano ito ginagamit ng katawan bilang enerhiya. Bago tayo magsimula, narito ang ating ilang learning objectives. The journey of food, mechanical and chemical digestion. Ang digestion po ay may dalawang uri. Ito po ay si mechanical at chemical. Ang mechanical digestion po, ito ay physical na pagturog ng pagkain katulad ng pagnguya sa bibig at pagkahalo sa tiyan. Samantala naman, ang chemical digestion, ito naman po ay ang paggamit ng enzyme para basagin ang malalaking molecules ng pagkain at gawing maliit na molecules. Nagsisimula ang dalawang prosesong ito sa bibig at nagpapatuloy hanggang sa papunta sa ating small intestine upang masiguro na makukuha ng katawan ang lahat ng nutrients. Ngayon, alamin natin kung paano nga ba na-absorb ang nutrients sa ating katawan. Una ay ang mechanical and chemical breakdown. Dito nagsisimula ang digestion sa bibig at nagpapatuloy sa tiyan at small intestine. Dito binabasag ng enzyme at acids ang pagkain. Ang mga ito ay ang carbohydrates ay nagiging glucose, ang proteins ay nagiging amino acid, at ang fats ay nagiging fatty acids at glycerol. Ito ang mga simpleng molecules na kaya nang i-absorb ng ating katawan. Number 2 ay ang absorption in the small intestine. Dito naman po ay pagkatapos mabasag ang pagkain, dito na pumapasok ang pag-absorb sa ating small intestine. Ang small intestine ay mayroon pang maliit na villi o maliit na nakausling structure na nagpapalaki ng surface area para sa mabilis na pag-absorb. Sa loob ng villi ay mayroon po itong capillaries na nagdadala ng nutrients papunta sa ating dugo. Ngayon, meron po tayong two main categories of essential nutrients. Ito po ay si macronutrients at si micronutrients. Si macronutrients po ay kailangan ng katawan sa malaking dami. Kasama dito ang carbohydrates, ang pangunahing energy source, si proteins po na pag-ayos at pagbuo ng tissues, fats for long-term energy at bahagi ng cell membrane. Si micronutrients naman ang kailangan ng katawan sa maliit na dami ngunit napakahalaga. Ito ay ang vitamins, tumutukoy sa metabolic reactions at minerals na mahalaga para sa buto, nerves at fluid bag. Ang number 3 naman ay circulatory system transport. Kapag naman ang na-absorb na ang nutrients, nadalhin ito ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Dito nagagamit ang nutrients para sa enerhiya, paglaki, pag-ayos ng tissues at iba pang body functions. Ang circulatory system ang nagsisilbing delivery system ng nutrients. Ang number 4 ay ang role ng large intestine. Kapag tapos na po ang pag-absorb sa small intestine, mapupunta ang natirang pagkain sa large intestine. Dito, inaabsorb ang tubig at minerals at ang natitirang waste at ginagawa namang dumi na inilalabas ng ating katawan. Paano nga ba nakakatulong si digestive system sa ating metabolism? Ang metabolism ay proseso ng katawan kung saan ginagawang enerhiya ang pagkain. Kapag nasa dugo na ang glucose, amino acid, at fatty acids, dadalhin ito sa cells. Dito gumagana ang dalawang bahagi ng metabolism. Meron po tayong catabolism at anabolism. Si catabolism po, ito ay ang proseso ng pag-breakdown ng molecules para makagawa ng enerhiya. Ang anabolism naman po, ito ay ang proseso ng pagbuo ng molecules na nangangailangan ng enerhiya. So, magkasama po ang catabolism at anabolism para panatilihin ang normal na takbo ng ating katawan. Role of enzymes. Ang enzymes ay biological catalyst na ang ibig sabihin ay pinapabilis nila ang
chemical reactions tulad ng digestion at metabolism. Hindi sila nasisira o nauubos sa proseso, kaya maaari silang paulit-ulit gamitin ng katawan. Sa tulong ng enzymes, mas mabilis at mas epektibo ang digestion.